Kaya kinausap ko agad-agad si Undersecretary Aray Perez. At sinabi ko sa kanya na niname ka ni Congressman Giviste, although si Congressman Giviste din naman nagsabi na these are based on rumors, etc. May mga narinig siya o binabase din niya sa mga dating mga balita o kung ano man. Kinausap ko si Undersecretary Perez at sinabi ko, iimbestigahan natin ito. Kasi yun ang kabigin-biginan ng Pangulo sa atin. Na kailangan linisin natin ang DPWH. At ang paglilinis ay walang sinisino, walang sinasanto. Kahit na dati nang nandyan, wala na dyan, nag-resign na, dating administrasyon, o kahit yung mga taong ako mismo ang nagdala. Wala tayong sinisino. At kailangan, yun ang gagawin natin. At kinausap ko sinabi ko yun diretsahan kay Undersecretary Perez. Pero, ang sinabi niya sa akin, unang-una, wine-welcome niya yon, pero ayaw niyang makasagabal at ayaw niyang maging distraction ito dahil alam niya na napakabigat ng kailangan natin gawin at siya ay nag-tender ng irrevocable resignation. At ito, syempre, ay tinanggap ko na. So, as of today, hindi na po parte si Undersecretary Perez sa DPWH. Siya mismo ay nagkusa at rinirespeto natin yung desisyon niya, pero syempre, yung investigasyon, tuloy pa rin niya. Kagaya ng mga iba ding nag-resign, tulad nila Yusek Cabral, nila Yusek Bernardo, Yusek Ayapana, even Secretary Bunuan, lahat yan. No? Hindi porket na nag-resign, hindi natin imbestigahan. No? Lahat yan kailangan imbestigahan. At yan ang gagawin natin. Kasi yun ang trabaho na binigay sa atin ng ating Pangulo. Na wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin, at kailangan linisin natin ang DPWH. So, yun ang immediate na ginawa ko nung nalaman ko ang isiniwalat ni Congressman Giviste. Pero ito lang ang sasabihin ko. Ang ating krusada, no, if I may call it that, no, sorry to be, a little dramatic about it, but krusada ito eh. No, itong krusada na sinimulan ng ating Pangulo nung siya ay nagsalita ng SONA na sa harap mismo ng buong gobyerno ng Pilipinas, executive, legislative, judiciary, at sa harap ng ating mga kababayan, sinabi niya yung now famous words na mahiya naman kayo. Simula noon, sumunod ng kanyang mga inspeksyon at na siwalat niya mismo ang mga nangyari sa bansa natin dito sa napakamanumalyang mga flood control project na ginawa sa iba't ibang parte ng bansa. Ang ating krusada ay base sa dalawang bagay. Facts and transparency. Hindi tayo pwedeng maglinis ng DPWH, hindi tayo pwedeng magpanagot ng mga dapat managot kung ang magiging basehan ng ating gagawin ay haka-haka, rumor, or sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Hindi ganon. Hindi ganon alam ko napaka-toxic ng environment ngayon. No? Konting salita ni ganito na tungkol dito, tungkol sa taong ito, parang yun na yung totoo. Hindi dapat ganon. Ang dapat ay laging basehan facts. Hindi hearsay, hindi kwento, hindi haka-haka, hindi rumor. Yun lang ang gusto kong sabihin. And ang pangalawa, transparency. Transparency. Tama naman si Congressman Giviste. Meron daw siyang narinig. Sinabi niya yon. No? Sinabi niya yung pangalan dahil meron daw siyang narinig na ganito at meron siyang mga nabasa ng nakaraan. Okay lang naman yun. Walang problema doon. And I welcome that. Kaya mabilis tayong umaksyon dito. Pero, ang pagdidetermine
kung sino ang dapat managot ay hindi pwedeng base lang sa ganon. Hindi po ganon ang sistema natin. Ang sistema natin ay dapat, kaya ang presidente, anong unang ginawa? Nagbuo ng independent commission. Composed ng isang dating Supreme Court Justice, isang napaka-respetadong dating DPWH Secretary, si Secretary Dave Simpson, at isang napaka-respetadong accountant, si Ms. Rosana Fajardo. At sila, ang ginagawa nila ngayon, alam ko, napakabigat ng pressure na hinaharap nila. Dahil syempre, galit ang ating mga kababayan, galit tayong lahat. Nagmamadali tayo, gusto nating managot yung dapat managot sa lalong madaling panahon. Pero, kailangan ang basihan ng pagpapanagot ay facts at transparency. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. No? Kaya, dahil merong inabas na pangalan, si Congressman Giliste, iimbestigahan natin yan. At hahanapin natin ang facts. At magiging transparent tayo. Pag nahanap natin ang facts, sasabihin natin sa publiko. Pero, ganun dapat tayo. Di ba? Hindi tayo pwedeng ganun-ganun na lang. So, with that, yun lang ang gusto kong sabihin. At makakaasa po, base na rin sa direktiba ng Pangulo na linisin natin itong DPWH from top to bottom. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Si Yusek Perez, matagal ko nang kasama, PCDA pa. Siya ay nanggaling sa pribadong sektor, sa Metro Pacific Group. Nagsakripisyo din siya para sumama sa gobyerno. Ang taas ng sahod niyan sa MVP Group. Pero ganun talaga eh. No? Ganun talaga sa gobyerno. No? At wala tayong magagawa. Madaling magsabi, madaling manira. Ganun talaga. Normal 'yon. Hindi ako magtataka kung ako sisiraan na rin. Sigurado ako diyan. Meron na nga akong mga naririnig-rinig eh. No? Pero ganun talaga eh. Normal 'yon. Pinagdaan ako yan. 26, 27 years na ako sa gobyerno. Pero hindi natin pwedeng talikuran yung responsibilidad natin.